Biblia ang sasagot, itanong mo kay Soriano. Isang magandang araw po, magandang gabi. Ano bang oras po tayong nakakarating sa iba't ibang mga lugar na naabot ng atin po ngayong Bible Exposition. Kasama po natin ang ating mga kapatid sa members po ng Church of God International ay muli po nating inihahandog sa inyo ang dating daan Bible Exposition. At sa gabing ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin upang tayo makapagbahagi ng ating mga pananampalataya. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang gabi po mga kababayan. Saan man po kayo naroon ngayon. Hangad namin na sa pamagitan ng ganitong pagtitipon at pag-uusap ay magkaroon po tayo ng yung tinatawag na mutual understanding sa pag-uusap sa pananampalataya. Wala po kaming layunin na kayo ay kasamain ang loob o kaya ay atakihin kayo. Sa ganito pong ginagawa naming Bible Exposition ay binabagayan yung mga tanong ng mga sagot na nasusulat sa Biblia. Naniniwala kasi kami na ang Biblia po ay kumpletong aklat na nagmula sa Diyos. May sagot sa lahat ng mga tanong at sa lahat ng mga alinlangan ng tao ukol sa Diyos. At para mapatunayan natin ito, umpisahan na po natin. Kapatid na Eli, umpisahan po natin sa Taipei, Taiwan. May mga bisita po tayo kasama ni kapatid na Chris Narag. Tuloy po kayo dyan sa Taiwan. Magandang araw sa inyo. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Kapatid Nelly, kapatid na Daniel, nandito po si Scora Liang. Siya po ay Roman Catholic. Narito po ang kanyang katanungan. Brother Eli, ako po ay isang Katoliko. Itanong ko po sana kung okay lang po ba ang makinig, maniwala sa aral ng iba't ibang relihiyon. Yun lang po. Alam mo kapatid na Cora, utos nga ng Diyos yun, makinig ka ng makinig suriin mo. It's just like an investigation. Parang iniimbestiga mo, alin ba tama, magkakaiba, magkakalabat. Suriin mo, makinig ka sa saksi ni Jehovah, makinig ka sa Katoliko, makinig ka sa Protestante. Tapos, huwag mong kalimutan, makinig ka rin sa akin. No? Utos ng Diyos yun. Sa unang Juan 4:1, sabi ganito, Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayon, sabi ng Biblia, huwag kayong maniniwala sa bawat espiritu, huwag ka agad maniniwala. Subukin ninyo ang mga espiritu. Dahil maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan, lagay mo sa Cebuano. Mga hinigugma, dili ninyo pagtuhoan ang tanan nga espiritu, kundi sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya bakini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Sabi ng Biblia, no? Maraming manluloko ngayon. Kaya bago ka maniwala, suriin mo muna. Try the spirits if they are of God. Utos yan, hindi lang ng isang apostol na nagsulat. Basahin pa natin kay San Pablo sa 5:21 ng Tesalonica. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Maliwanag, kapatid? Subukin nyo lahat ng bagay para makita mo yung mabuti. Tapos, lalayo ka doon sa masama. Kaya, kapatid na Cora, napakagandang gawain yung makinig ka, pakinggan mo lahat. Pag ano-anuhin mo sa isip mo, pagka pare-parehuhin mo, kumpara-kumpara mo, sino ba nagsasabi ng totoo? Basahin natin ang 7 ng Ecclesiastes 27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba
upang matagpuan ang kadahilanan. Iaagapay mo. Parang halimbawa, lalabang ka sa Miss Universe, kapatid na Cora, no? Itatabi ka nila sa ibang babae. Pag tatabi-tabihin kayo, titingnan ang mga ngiti nyo, titingnan yung mga pose nyo, titingnan yung mga sinusukatan pa nga, pati bewang, pati breast, pati yung abdomen, etc. Pinagkukumpa-kumpara kung sino talaga yung papasa sa standard ng judges. Yun ang tatanghaling Miss Universe. Kagaya ni Pia, kababayan natin. Nung araw, si Gloria Diaz. Tapos, si Margarita Moran, Pilipina rin yan. Naging Miss Universe din yan. Ngayon, meron tayong bagong Miss Universe noong 2018. Si Catriona Gray. Miss Universe din. Yan, bago tinanghal na Miss Universe, pinagtabi-tabi muna sila. Yan, mas maganda yan, puro maganda. Ang mga relihiyon ngayon, pag pinatabi-tabi mo, ang papangit nung iba Lukuhan dayaan. May mga relihiyon na kampi-kampi, ang papangit Pero kahit na pangit, kasi naman, ako pangit din naman ang itsura ko Pero yung aral ko, sa Biblia yon. Hindi pangit yun. Binabasa ko sa Biblia yon. Ngayon, kung ang pag-uusapan natin, aral, pagtabi-tabihin mo yung aral. Huwag mong pansinin yung paninira. Ang pansinin mo yung aral nila. Tama ba na si Kristo tao lang? Pagkukumpa-kumparahin mo yung aral para makita mo ang totoo. Kaya doon sa tanong mo, halimbawa, inimbitahan ka namin, punta ka, kapatid. At maligaya kami pag naimbitahan ka namin. Inimbitahan ka nila, punta ka rin sa kanila. Pagkumparahin mo yung maririnig mo, doon ka makakarating sa pagsusuri. Okay ba yun sa'yo, kapatid na Cora? Brother, maliwanag po. Salamat sa Diyos. Salamat. Pagpalain ka nawa ng Panginoon, kapatid. Salamat po at salamat sa Panginoon. Meron naman tayong mga panauhin din sa General Santos City kasama ni kapatid na Jerry Cabaniero. Tuloy po kayo dyan sa General Santos City. Kapatid na Eli, Sige, kapatid na tuloy Daniel, sa dako po ng General Santos City, na dito po ating panauhin, si kapatid na Eli Alamin. Narito po ang kanyang tanong. Good evening, Brother Daniel, Brother Eli. Good evening. I hope you're good health always. Napakaganda ng mga aral mo sa sanglibutan. At isa na ako doon na nakasubaybay sa mga aral mo. Ngayon, mayroon lang akong konting clarification sa nabasa ko rin at sa mga aral mo. Ganito yon. Nung ang Diyos nakipagsalita sa kanyang mga anak doon sa Israel sa pamamagitan ni Moses, may aral doon na hindi talaga yun siya ang Diyos. Yun sa papangitan ng mga anghel. Yun ay nakikita doon sa New Testament ata yun, na yung mga salita ng Diyos sa Old Testament sa pamamagitan sa kay Moses, yun ay dinadala ng mga anghel. Sa makatuwid, hindi narinig talaga ang salita ng Diyos doon sa Old Testament. Ngayon, dito naman tayo sa New Testament, nang si Kristo ay binanyagan o nabaptized, mayroong tinig doon sa langit na, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Sa makatuwid, siguro yung sumalita doon sa New Testament, anghel din yon. Yun ang gusto ko sanang mabigyan ng konting paliwanag sa mga aral mo, Brother Eli. At sa Alam mo, kapatid na Eli, perfect yung question mo na yan. Gustong-gusto ko yan. Ibig sabihin talaga nag-iisip ka, no? Pero kapatid, papauna ko na sa'yo. Hindi anghel yung nagsalita sa Bagong Tipan. Yung salita na yon, narinig yon ng apat. Si Santiago, si Juan, saka si Pedro. Tatlo sila. At sa isang pagkakataon, narinig yon ni Juan Bautista. Nung bininyagan niya ang Panginoong Jesus.
Ang sabi ni Pedro, talagang yung Ama ang nagsasalita ron, hindi anghel. Basahin natin ang 2 Pedro, Kapitulo 1, versikulo 17. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian nang dumating sa Kanya ang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan. At ang tinig na ito ay aming narinig na nanggaling sa langit nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. Maliwanag kapatid, ano? Basahin ko lang sa Cebuano para sa mga kapatid na Cebuano. Kay gidawat niya gikan sa Dios nga Amahan ang kadungganan ug himaya sa diha nga miabot kaniya ang usa ka tingog pinaagi sa halangdon nga himaya. Ini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya ako adunay kalipay. Ug hingbatian namo kini nga tingog gikan sa langit. Sa didto kami uban kaniya sa bukid nga balaan. Sabi ni Pedro, narinig namin ang tinig na ito na mula sa langit. Hindi lang si Juan, si Pedro at saka si Santiago nakarinig. Kasi noong araw na 3 sila ron narinig nila yun . Pero bukod dun sa pangyayari na yon na 3 sila, mabuti basahin muna natin yung Mateo 17, versikulo 1. At pagkaraan ng 6 na araw ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasub sila at lubhang nangatakot. O kapatid, pag ang anghel ang nagsasalita, hindi nasusubasub ang tao. Nagsalita ang anghel kay Moises, hindi nasubasub si Moises. Nagsalita siya kay Gideon, hindi nasubasub si Gideon. Nagsalita siya kay Solomon, yung anghel, hindi nasubasub. Pero ito, yung 3 apostol, nasubasub lahat. Narinig nila mula sa langit. Ang katunayang hindi ito salita ng anghel, kapatid, kasi yun ang punto ni kapatid na Eli. Hindi ito salita ng anghel. Uulitin ko sa iyo ang 17:5. Samantalang nagsasalita pa si Pedro, siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilim sa kanila at narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya inyong pakinggan. Yung phrase o yung sentence, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, walang pwedeng magsalita nun. Hindi pwedeng sabihin ng anghel yun. Ang ama lang ang may karapatang magsabi nun. Si San Pablo ang may sabi niyan. Hebreo 1:5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Ayon, kanino sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak? Wala nga siyang pinagsabihang anghel nun na ikaw ay aking anak . Sino nagsasalita? Di yung ama,
At hindi niya yung sinabi kanino mang anghel. Kanino niya yung sinabi? Di kay Kristo. Kaya nung nagsabi siya, ito aking anak, siya mismo ang nagsasabi, hindi ang anghel. Nakita mo yon kapatid na Eli? Siya mismo ang nagsasabi noon, hindi ang anghel. You got the point? Nakuha ang point. Salamat. Maganda pagkasagot, Brother Lee. Okay. So, na-solve. Salamat sa Diyos, kapatid. Sa Diyos ang kapurihan para sa bagay na yan. Kasi, hindi niya sasabihin, hindi pwedeng ang anghel ang magsabi nun eh. Walang ibang magsasabi nun kundi ang Ama. At walang ibang pinagsabihan nun kundi yung anak. Gusto mo, bibigyan pa kita ng isang talata. 5:4, 5 ng Ebreo. At sino man ay hindi tumatanggap sa kanyang sarili ng karangalang ito, liban na kung tawagin siya ng Diyos na gaya ni Aaron. Gayon din si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote, kundi yaong sa kanya ay nagsabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking naging anak ngayon. Yun, maliwanag, ano? Hindi nagmapuri si Kristo sa ganang kanyang sarili upang maging dakila siyang saserdote, kundi yaong sa kanya'y nagsabi, ikaw ay aking anak. Sino yun? Di ang Ama. Ikaw ay aking naging anak ngayon. Hindi yan pwedeng sabihin ng anghel. Ang magsasalita lang niya nung Ama. Ama lang. At walang po pwedeng recipient niyan. Hindi yan sinabi kahit kaninong anghel. Kung hindi nga sinabi yan kahit kaninong anghel pa ang pagsabihin niya yan. Hindi mangyayari yun. Kaya Ama talaga yung narinig ni Pedro, ni Juan, at saka ni Santiago. At narinig din niya ni Juan Bautista. Lalabas, 2 Juan ang nakarinig Basahin natin ang isang talata ng Mateo 3, versikulo 17. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Nangyari yan sa bautismo ng Panginoon Kristo sa ilog ng Jordan. Nabuksan ng langit. Narito, sabi, basahin na nga natin 16, kapatid na Daniel. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. At narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ama yang nagsasalita na yan. Yan ang sinabi ni Pablo na hindi niya sinabi yan kahit kaninong anghel. Isa lang ang pinagsabihan niya yan, yung kanyang bugtong na anak. At salamat sa iyo, kapatid na Eli, tuloy mo lang ang pakikinig. Huwag kang basta maniniwala, huwag kang basta tatanggap. Suriin mo lang ng suriin. Pagka may problema ka, sabihin mo lang, dumalo ka sa exposition and we are ready to help you. Samahan ka naman ng Panginoon. Salamat po, Brother Eli. Maraming salamat. Salamat po. Salamat po sa Diyos. At sa Perth, Australia, nandun po si kapatid na Roman Concepcion kasama na ating mga panauhin. Australia, tuloy po kayo. Ano po ang ating mga paglilingkod? Ang magtatanong po ay si kapatid na Gabriel Natividad. Isa po siyang Katoliko, Kuya Daniel. Magandang gabi po. Ang katanungan ko po ay bakit po dumami ang mga reliyong Kristiyano ngayon katulad po ng Katoliko, Iglesia ni Cristo, Iglesia ng Diyos, Born Again, at marami pa po. At bakit din po nagkahiwalay ang mga ito? Kung sa Biblia natin titignan, kapatid, ang pagkakahiwa-hiwalay dahil sa ang mga tao minsan wala silang yung tinatawag na contentment. Hindi sila kontento. Merong hinahanap ang isa't isa na pagka hindi nakita doon sa kanyang kinaroroonan, hihiwalay siya, hahanap siya. Basahin natin ang 18:1 ng Kawikaan. Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa
at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Yun. Yung humihiwalay, sabi ng Diyos, ang Diyos kasi nakakaalam ng kaisipan, ang puso ng tao. Yung nanwikang humihiwalay, humahanap yun ng kanyang sariling nasa. Pero siyang gusto na sarili, hindi niya makita doon sa kanyang sinasamahan, hihiwalay siya. Tapos makikipagtalo siya doon sa kanyang hiniwalayan. Yan ang sinasabi na dahilan ng Diyos kung bakit nagkakahiwa-hiwalay ang tao. At ang nag-i-insinuate o ang nagiging promotor o pinagmumulan ng pagkakahiwa-hiwalay, yan ay ang kaaway ng Diyos na si Satanas. Ang gusto kasi ng Diyos, ang tao magkaisa-isa sa mabuti. Ang ginagawa ni Satanas, gumagawa siya ng dibisyon. Pinagpapaksyon-paksyon niya, nagkakahiwa-hiwalay, nag-aaway-away ang mga tao, nagkokontrahan sa isa't isa. Gawain ni Satanas yun. Santiago 3:16 at 15. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayun, sa diablo yun. Kung asan yung sinasabi ni Santiago na aninibugho, kampi-kampi. Yung kampi-kampi, grupo-grupo yun eh. Pagkakahiwa-hiwalay ng tao. Kung asan ang wika yung mga ganon, kampi-kampi, paninibugho, nandoon ang kaguluhan at ang lahat ng gawang masama. Yan ang pinanggagalingan ng mga sari-saring kasamaan, dayaan, asamaan, siraan, at saka yung gera, kampi-kampi, kaguluhan, mga paninibugho, mga pagkakaalit. Yang lahat ng yan, nandyan ang lahat ng gawang masama. Pag-isip ka na ng lahat ng gawang masama, nandoon sa mga taong nagkakampi-kampi, naninibugho, at saka mga nagkakagulo-kagulo. Hindi ang wika ito, ang karunungang bumaba, buhat sa itaas, hindi galing sa Diyos yan, kundi nauukol sa lupa, sa laman, at saka sa diablo. So, ang diablo, ang promotor, siya ang ugat ng lahat ng pagkakagulo dito sa lupa. Siya ang gumagawa na ang tao magkaroon ng pag-aaway-away, pagtatakwil sa isa't isa, pagkakampi-kampi. Samantalang ang gusto naman ng Diyos, ang tao ay magkaisa. Para sa Diyos, yung nasa 133:1 ng awit, basahin natin. Masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Ang gusto ng Diyos, ang mga magkakapatid, magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Pagkaisa-isa. Pero merong mga tao katutubong ayaw ng kalooban ng Diyos. Ang gusto nila, yung magkaroon sila ng kalayaang gawin, yung sarili nilang gustong gawin, at kahit na yun ay masama. Kaya ang nangyayari, nagkakahiwa-hiwalay. Merong pagkakampi-kampi. Merong pagkakabaha-bahagi. Ang sabi sa English, divisions, no? Factions. Ayun na, and confusion, strife, envying, sa iba-ibang sali ng Biblia. Mababasa natin yun na ang dahilan ng lahat ng kasamaan sa lupa ay yung pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi, na hindi nagkakaisa ang mga tao. Meron kasi tayong dapat na pagkaisahan, mga kapatid. Pero ayaw nung iba doon sa mabuti. Ayaw nila nung matuwid. Ayaw nila nung fair. Gusto nila lamang sila. Kung gusto nila minsan,
ay wag silang naaagrabyado. Ang gusto nung iba, ayaw nila na mauutusan sila o mapapailalim sila sa kanino man. Doon na nag-uumpisa ngayon yung strife, yung paglalaban-laban at pagkakampi-kampi. Yan din ang dahilan kung bakit dumami ang mga relihiyon sa ating panahon. Hindi lang naman ang relihiyong sinasabi na Kristiyano, no? Kasi yung tunay na Kristyanismo, hindi dapat magkahiwa-hiwala yun eh. Kaya nagkahiwa-hiwalay. Maraming nagsasabi na sila'y Kristiyano pero hindi talaga Kristiyano. Sa talagang kahulugan ng salita, sa Kristiyano, hindi pwedeng magkahiwa-hiwalay eh. Pero bakit ganon? Mahigit na 100 ang Baptist Church. Kung titignan mo sa buong mundo, mahigit na 100 ang Baptist Church. Pare-pareho silang Baptist. Pero merong Southern Baptist, may Conservative Baptist, may Modern Baptist, may United Baptist, etc. Bakit nagkaganon? Iba-iba sila ng leader, iba-iba sila ng paniniwala. Ganon din yung Katoliko, no? Dati magkasama ang Katoliko at saka yung Church of England. Nung hindi magkasundo yung mga taga-Inglaterra, humiwalay sila sa Katoliko. Meron pang isang humiwala, yung mga tinatawag ngayon na Orthodox Catholicism. Yun ang nangyari sa kasaysayan. Hindi ko na siguro kailangan sabihin pa lahat. Pero ang dahilan nun, may kanya-kanyang gusto. Ayaw sumunod sa gusto ng Diyos. Kagaya halimbawa ng pinagkahiwalay ng Katoliko at saka ng Orthodox. Ang gusto ng Katoliko, merong ribulto. Yung parang estatua, yung mga santo. Ang gusto ng Orthodox, walang santo. Walang estatua. Gusto nila retrato lang. Kasi ang nasa Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, sculptured na imahin ng anumang bagay na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Huwag mo silang didiyosin, huwag mo silang sasambahin. Kaya tumutol ngayon ang Orthodox doon sa Katoliko. Kasi ang Katoliko, marami silang mga ribulto, mga estatua. Isang maliit lang na punto, naghiwalay na. Ganon din yung Protestante. Nang humiwalay sa Katoliko, ang Protestantismo, may mga sinasabi si Luther, si Martin Lutero. Si Martin Lutero ang nag-umpisa ng Protestantism. Tutol siya sa ginagawa ng Papa sa Roma na nagbebenta ng kapatawaran. Tinatawag nilang selling of indulgences. Ayan o, pakinggan mo ha. Ito ang record na nasa history. Basahin natin ang kasaysayan. Bakit nahiwalay si Luther, isang paring Katolikong Aleman, sa mainstream Catholic Church. Kaya bumangon ng Protestantismo. Basahin natin, kapatid na Daniel. Luther was ordained to the priesthood in 1507. He came to reject several teachings and practices of the Roman Catholic Church. In particular, he disputed the view on indulgences. Luther proposed an academic discussion of the practice and efficacy of indulgences in his 95 Theses of 1517. Excommunication on June 1520. The Pope warned Luther with the papal bull edict Exsurge Domen that he risked excommunication unless he recanted 41 sentences drawn from his writings, including the 95 Theses, within 60 days. That autumn, Johann Eck proclaimed the bull in Meissen and other towns. Karl von Miltitz, a papal nuncio, attempted to broker a solution, but Luther, who had sent the Pope a copy of On the Freedom of a Christian in October, publicly set fire to the bull and decretals at Wittenberg on 10 December 1520, an act he defended in why the Pope,
and his recent book are burned and assertions concerning all articles. As a consequence, Luther was excommunicated by Pope Leo X on January 3, 1521 in the bull Dicet Romanum Pontificem. Ang kasaysayan ni Luther, ang Papa mismo ang nagtiwalag sa kanya kasi marais siyang mga sinasabing laban sa Katoliko, ay sabi ng Papa, bawiin mo yan. 41 bagay ang ipinapabawi ng Papa sa kanya. Hindi niya binawi. Sumulat ngayon yung Papa na sabi, bawiin mo. Hindi binawi, sinindihan niya yung sulat. Tapos ay nagdeklara siya na laban siya doon sa mga ginagawa ng mga Katoliko. Bagaman dati siyang paring Katoliko. At ayun, gumawa ang Papa Leo X on January 3, 1521, the bull Dicet Romanum Pontificem. Iwalag siya. Doon nag-umpisa ngayon ang protestantismo, kapatid. Siguro yung iba, hindi naman nila napapagtuunan ng pansin. Pero kaya humiwalay si Luther sa Katoliko, marami siyang napupuna na mga maling ginagawa sa Katolisismo. At hindi siya para manira kasi pari rin siya. Para lang yung ating mga pari dito sa Pilipinas nung araw na kinagalitan ng mga prailing pari na sumakop sa atin nung pumunta sila rito sa Pilipinas, yung mga praile, yung mga Espanyol na pari. Galit sila sa ating mga paring, pagaman sila pari ring Katoliko, siguro meron silang nakikitang hindi tama. Nagsasalita sila ng hindi nila gusto. Ayan, pinatay yung 3 pari una, yung Gombursa, si Padre Gomez, Burgos at Zamora. Mga paring Katoliko yan. Ipinapatay nila yan. Tapos meron pa sa Cavite, yung tinatawag na 13 martires, 13 mga martir na pinapatay ng gobyerno Espanyol na Katoliko sa Pilipinas. Yan, baka ngayon sa ating panahon, wala nang nakakaalam na mga kabataan ng istorya noong pagpapatay. Kagaya ni Jose Rizal na ating pambansang bayani. Ipinapatayan ng gobyerno Katoliko na noon ay nakakapaghari sa Pilipinas. Ang dahilan kasi si Rizal nagsulat ng Noli Me Tangere at ng mga iba't ibang aklat na bumabatikos sa paniniwalang Katoliko. Yung El Filibusterismo at saka yung Noli Me Tangere. Na diyan sa aklat ng Noli Me Tangere, sinasabi ni Rizal, hindi totoo yung aral ng Katoliko na purgatorio. Wala yun sa Biblia. Doon sa pahina 72 ng Noli Me Tangere, ay kanyang ipinaliliwanag na hindi totoong mayroong purgatorio. Kaya nakagalitan siya ng mga pari kasi siguro hindi nila mapatunayan talagang may purgatorio. Ganyan ang mga nangyayari. Kaya ang mga relihiyon, hindi pwedeng magkaisa-isa talaga. Meron kasing mga tao, ayaw talaga sa totoo. Ayaw. Sa 3:19 ng Juan, ang sabi ganito. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang mga tao ayaw ng ilaw, ayaw ng liwanag. Mas gusto pa nila yung dilim. No? Sa spiritual, pati sa literal, tama yan eh. Ang tao pag gumagawa ng masama, mas gusto niya sa dilim niya ginagawa eh. Diba? Ayaw niyang nakikita siya. Ngayon, ganun din naman yung sa spiritual. Meron tao, ayaw talaga ng totoo. Gusto nila yung hindi tama. Gusto nila yung mali. Yan hindi katakataka yan. Nasa 5:20 yan ng Isaias. Pakinggan nyo.
Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Mga tao baliktad ang gusto eh. Yung matamis, yun ang sa kanila ay mapait. Yung mabuti, yun ang masama sa kanila. Yung dilim, yun ang sa kanila ay maliwanag. No? Baliktad. Meron ganun mga tao. Paano mo ngayon yun kukumbinsihin na makipagkaisa doon sa talagang liwanag? Ang para sa kanila, yung liwanag, yun dilim. At yung dilim may liwanag. Yan ang dahilan, kapatid. Kaya ngayon, yung nagsasabi, ba't hindi ka magkaisa-isa mga relihiyon? Ako rin, di ako makikipagkaisa eh. Kahit sabihin mo, makipagkaisa, o kaya patayin mo na ako, payag na lang ako mamatay kaysa makipagkaisa ako, na lumuhod ako sa kahoy. Sabi kasi ng Diyos, wag luluhuran yung mga kung ano-ano na yan na niluluhuran ng mga tao. Merong niluluhuran bato, niluluhuran kahoy, mga precious metal, kagaya nung estatwa ng Buddha sa Thailand, ay napakalaking estatwa, puro ginto yun. Napakamahal nun yung estatwa ni Buddha. Niluluhuran nila yon. Ang halaga nun, $250 milyong. Ang kilo nun ay 5,500 kilogram. Mahigit na 5 tonelada na ginto. Nandun sa Bangkok, Thailand. Lumuluhod ang mga tao ron kay Buddha. Siguro, kung sasabihin mo, magkaisa-isa, ayokong lumuhod kay Buddha. Kasi, tao rin yun, ba't ko luluhuran yun? Nagtataka lang ako sa Katoliko, no? Bakit, kagaya mo, kapatid na Gabriel, Katoliko ka, lumuluhod ka rin sa mga ribulto di ba? Di mo naman maikakaila sa akin yan. Bawal ng Biblia yun Naluluhod ka, hindi naman Diyos yun. Kahoy yun, bato yun, simento, ribulto yun, luluhuran mo. Miski tignan mo sa Biblia, miski tignan mo sa Pasyong Katoliko, hindi dapat luluhuran yun. Sabi nga dun sa Pasyon, sa pahina 40, sukat mong maalaman, sa sulat na papalaman, ang poong Diyos nga lamang siyang dapat naluhuran at sambahin gabit araw. Ayun, nasa Pasyon yan, kapatid. Sinulat yan ni Padre Mariano Pilapil. Kinakanta yan ng Katoliko pag mahal na araw. Bakit naman kasi yung Pasyon na yan, hindi nyo iniintindi? Yung ibang bahagi ng Pasyon, kinopya yan sa Biblia. Yung pahina 40 na yan, yung paragraph na yan, nasa Biblia yan, na dapat mong luluhuran ang poong Diyos lamang. Pag sinabi yung salitang lamang, wala ka ng ibang dapat pangluhuran. Ang Diyos lamang ang dapat niluluhuran. Lumuluhod ka sa elepante, lumuluhod ka sa baka, lumuluhod ka kay Buddha sa tao, lumuluhod ka sa anghel, lumuluhod ka kung kani-kanino. Tinan mo naman ito, lumuluhod pati nga sa ahas at sa daga, lumuluhod itong mga Bombay na ito. Kung sasabihin mo sa akin, ba't hindi na lang magkaisa-isa, kapatid na Soriano? Ayoko na, kayo na lang. Ako luluhod sa ahas, tukain pa ako niyan. No? May lumuluhod sa ahas. Ba't ka luluhod sa ahas? Ba't ka luluhod sa baka? Imbis na kainin yung baka, niluluhuran. Ang baka binigay ng Diyos para kainin ng tao, makatulong ng tao, maging pagkain. Ang ginawa nitong mga Bombay na ito, na mga Hindong ito, sinamba ba naman yung baka? Meron pa nga ako nakita nung araw habang nakaluhod siya sa baka, tumain naman yung baka.
biglang tumae, pumuslit. Sabi ko, yan ba ngayon ang gagawin mong Diyos? Bastos, walang moral. Kasalukuyan mong niluluhuran, tapos tumae. Buti hindi sa mukha niya tumae, no? Yan masasabi natin, kapatid, huwag kang magagalit, kalukuhan yan kalukuhan. Luluhuran mo, taong kapwa mo tao. Si San Pedro, luluhod ka. Kay Santa Maria, luluhod ka. Luluhod ka kay San Pablo, kay San Juan. Tao rin yun, kapareho lang natin yun. Yung talagang Pedro, lumuhod si Cornelio. Ayaw ni Pedro, pinagbawalan niya si Cornelio Basahin natin ang 10:25 ng Gawa. Pakinggan nyo. At nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Datapot itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin. Tao rin ako, sabi ni Pedro. Ito yung Pedrong buhay, yung apostol nung araw. Sinalubong ni Cornelio, lumuhod siya, sapagkat yung pagluhod, pagsamba yun Pagka lumuhod ka, tantamount, sinasamba mo. Ang nangyari, sabi ni Pedro, tumindig ka, tao rin ako, ano ka? Yun. Sa Diyos ka lang dapat lumuhod. Nasa 4 yan ng Mateo, versikulo 10. Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kasi sabi ni Satanas sa Panginoong Jesus, lumuhod ka sa akin, pagpatira pa ka sa akin, bibigay ko sa iyo lahat ng kayamanan sa mundo. Sumagot ang Panginoong Jesus, umayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, sa Kanya ka lang luluhod, siya lang ang iyong paglilingkuran. Huwag kang luluhod sa iba. Nakasulat yon sa Deuteronomio, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Thou shalt not bow down thyself unto them. Huwag mo silang luluhuran. Kahit sino pa, huwag kang luluhod. Itong mga lumuluhod sa tao, kunyari sa Diyos daw sila, lumuluhod sa tao. Ba't ka luluhod? Bawal nga Yung totoong Pedro, ayaw nga paluhurin si Cornelio Si Pablo rin, at saka si Apostol Bernabe, dalawang apostol sa Hintil, luluhuran sila nung mga taga-talikaw niya. Luluhod sa kanila. Ang ginawa ni Pablo at ni Bernabe, inalis yung damit nila, nagtatakbo. Ba't nyo ginagawa yan? Mga tao rin kami, nagsisisigaw sila. Huwag nyo gawin yan, huwag kayo magsiluhod sa amin. Tao rin kami, sabi ni Pablo. Pinakita niya yung kanyang katawan na hubad. Pinapak nila yung kanilang kasuotan para ipakitang tao nga rin sila. Kasi gusto silang sambahin nung mga taga roon. Ngayon, ang punto ko, kapatid na Gabriel, mga apostol mismo na nagmimilagro, naghihimala, ayaw silang paluhod. Sabi nila, tao rin kami. Pagkatapos ngayon, ginawa mo ng ribulto, kahoy. Kahoy naman luluhuran mo ngayon, pagpoprosesyon mo pa. Lalo namang mali kung yung talagang buhay na apostol ayaw paluhod. Ito ba namang kahoy lang na ito? Binihisan lang ng parang tao, iluluhuran mo. Sabi ng pasyon, babalik tayo. Sukat mong maalaman, sa sulat na papalaman, ang poong Diyos nga lamang. Lamang, walang iba. Siyang dapat naluhuran at sambahin gabi't araw.
O ngayon, yayayain mo ako sa Katoliko, makikipagkaisa ako sa inyo. Hindi ako papayag. Ayoko kasi lumuhod sa tao. Bawal ng Biblia yan. Kaya dyan, ang kapatid na Gabriel, yan ang mga dahilan kaya nagkahiwa-hiwalay na ang mga relihiyon. Pero kami, hindi kami humiwalay kahit kaninong kahit kaninong relihiyon na katutubo. Kami ay naging kaanib sa Iglesia ng Diyos sa panahon ng kapatid na Nicolas Perez. At nung mamatay si kapatid na Nicolas Perez, nagkaroon din ang pagkakahiwa-hiwalay. Ang aming panig na ito, nagpatuloy kami doon sa pagsunod sa sinasabi ng Biblia. Kasaysayan na yan ang relihiyon sa lupa. Talagang nagkakahiwa-hiwalay. Ang Protestantismo, nagkahiwa-hiwalay din. Merong Baptist, merong Fundamentalist, merong Seventh-day Adventist, merong Mormonism, merong Jehovah's Witnesses. Ang dami. At ang talagang dahil niyan, ayon sa Biblia, nagkanya-kanya. Ayaw kasing sumunod doon sa talagang kagustuhan ng Diyos. Sana naunawaan mo, kapatid na Gabriel. Maraming salamat po. Salamat din. Sana tuloy kang makinig, kapatid, na anyayahan kita. Magsasagawa kami ng pag-aaral ng aral ni Kristo, yung mga turo ni Kristo, mga utos, may bawal ba o wala bang bawal, lahat ng yon pag-aaralan namin. Nanyahan kita, kapatid na Gabriel. Balik ka, wag ka magagalit pag nagsasalita ako. Palagay mo, yung sinasabi ko, mali. Hindi, wag mong tanggapin, palagpasin mo lang. Pero baka naman yung sinasabi ko, tama, nasa Biblia. Tignan mo, suriin mo, no? Pag-aral ka. Kasi hindi naman dapat tayo na lagi na lang tayong, parang tinatamad, para tayong, pagdating sa relihiyon, ang tao, tamad Napapansin ko, maraming tao tamad sa relihiyon. Ang sisipag nila, nakita ko yung mga Chinese, ang sisipag, ang bibilis magtrabaho, bibilis maglakad. Pumunta ako sa Hong Kong, hindi ko maabutan yung mga naglalakad Kaya ako nagmamadali yun. Ay kasi may trabaho yung mga yan, sabi. Bakit ka ako hindi sumakay sa sasakyan? Kasi mahal ang sasakyan dito. Maraming kasi tapos, bakit ka ako hindi na lang doon sa may malapit sa kanila? Mahal kasi ang rito. Mahal ang mga flat, mahal ang mga... Kaya, malayo ka nakatira, para mura. Pagdating mo sa Central Hong Kong, mahal kasi. Kaya lagi silang nag-aapura, mga Chinese. Ang sisipag ng Chinese, pero pagdating sa relihiyon, tamad sila. Hindi sila aktibo na pag magsuri, basta kontento na sila dun sa yumayaman sila sa kaninegosyo. Ang maraming Chinese, mayayaman Sila ngayon ang pinakamaraming bilyonaryo sa mundo. Ang pinakamaraming bilyonaryo sa mundo ngayon ay nalagpasan na yata o hindi pa ang Amerika. Dati ang Amerika pinakamaraming bilyonaryo. Pero ngayon sa China, ito, pakibasa mo sandali ito kahit title lang, kapatid na Daniel. Ang sabi po, China gets a new billionaire every 5 days. Bawat 5 araw, may nagiging bilyonaryo sa China. At yan, bilyonaryo sa dollar, hindi sa peso. Hindi sa kung sa anumang Kaya, ang sisipag ng mga Chinese, hanga ako sa kanila. Kaya lang, ba't pagdating sa relihiyon, parang wala silang oras. Ganon din, mga Pilipino, ganon din Basta kontento na tayo sa ating mga relihiyon, hindi na tayo nagsusuri. Kung niloloko na tayo, dapat nagsusuri tayo. Yan ang, kaya inaanyayahan ko kayo, mga kababayang, bisita natin ngayon, saan man kayong lugar naroon, mag-uumpisa kami ng isang pag-aaral ng katuruan ni Kristo, mga utos, mga dapat gawin, mga bawal gawin, lahat ng aral ni Kristo. Sana po makadalo kayo. Sige, kapatid na Gabriel, salamat sa iyong pagdalo. Kapatid na Daniel.
Opo, salamat po sa Diyos. At puntahan naman natin po ang ating mga panauhin sa Tokyo, Japan. Nandun si kapatid na June Gondayao kasama ng ating mga bisita. Japan, please. Tuloy po kayo. Kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. At kapatid na Eli, narito po si kapatid na Luisa Hapon. Siya po ay isang Roman Catholic at narito po ang kanyang katanungan. Salamat po sa Diyos at nandito po ako ngayong gabi. Gusto ko lang pong malaman kung pwede po akong umattend muna bago po ako umanib sa inyo, Brother Eli Soriano. Ay, opo, umattend kayo na umattend. Kagaya nga, bago umpisa kami ng doktrina, Tagalog po yan, at saka Tagalog, Ilocano, Kapampangan, Bicol, at saka Bisaya. Naanyayahan ko kayong lahat na dumalo. Kung gusto mo, parang yung aking isa, meron akong tiyahin eh. Dumadalo siya, 30 taon eh. Hindi siya kaanib. 30 taon siya nakakadalo, paminsan-minsan. Tapos, nung malaman niya, kailangan pala siyang umanib, nung siya'y magno-90 anyos na. Salamat naman sa Diyos na anib. And bawa, buti lang kung aabot ka ng ganon. Kasi si Auntie Toyang ko, umabot siya ng mahigit 90 paano kung hindi ka umabot noon? Patay ka na. Lalabas, di ka na nga nakaanib. Pero kapatid na Luisa, pwede kang dumalo na hindi ka muna umaanib. Mas maganda nga yun eh. Masuri mo muna, malaman mo muna kung talaga bang ang tinuturo rito yung tamang aral, suriin mo yung sinasabi naming nasa Biblia. Ang wag mo na lang susuriin, yung lahat ng paninira sa amin, lalo na sa internet. Marami dyan, dinoktor na, mga video, dinodoktor. Pag hindi na nila madodoktor, hindi na ipapakita yung video, audio na lang, kuha ng audio, babalik ta rin, para mapaniwala lang yung tao na mapasama ako. Kaya yung mga naglalabasan sa internet, karamihan dyan, dinoktor nila eh. No? Kasi eto, mali ka ito. Paano hindi mali? Dinoktor nyo. Inedit nyo. Baka pwede nga nyo dyan, pati nga ang retrato ko, ine-edit eh. Lalagyan ako ng mahabang buhok eh. Kaya hindi nakataka-taka yan. Mga kapatid, magsuri kayo, aralan suriin nyo. Ako naman kasi nangangaral ako Biblia eh. Hindi paninira ang pangangaral ko. Nagbabasa akong talata, sumasagot ako sa tanong. Tanong lang naman niya, pwede ba raw siyang umattend kahit hindi mo na umanib? O sige, umattend ka ng umattend dyan. Magsawa ka ng ka-attend kung ayaw mong umanib. You are welcome, kapatid na Luisa. Makita mo kung papaano lumingap sa kapwa-tao ang aming mga kapatid. Para kang, you feel at home there. Pag nandyan, wala kang problema dyan. Pati tanghalian, pati hapunan, pag inabot ka dyan, libre yan. Wala kang aalalahanin. Yan ang aming kalooban sa kapwa. At sana, samahan ka ng Panginoon, kapatid na Luisa. Opo, salamat sa Diyos po. Salamat po at salamat sa Diyos. Sa Kuala Lumpur, Malaysia po tayo, kapatid Richard Rivera. Go ahead po, tuloy kayo dyan. Salamat po sa Diyos, kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Naririto po ang isa sa ating bisita, si Sis Nobi Pasa. Siya po ay isang Katoliko at narito po ang kanyang katanungan. Ito po ang aking tanong. Parehas po ba ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo at Diyos Ama? Saan po sila magkaparehas at saan naman po sila magkaiba? Paki-explain na lang po dahil nais ko pong maliwanagan sa bagay na ito. Salamat kapatid na Nobia, no? Una-una, alam ko kaya mo tinatanong kasi sabi Katoliko ka. Ang aral kasi ng Katoliko, magkapareho lang daw yung ama't anak. Walang pagkakaungusan. Yun ang tinatawag nilang doctrine of Trinity. Yung Trinidad. Basahin nga natin, kapatid na Daniel. Ito po sa kanilang lathala, ang pananampalataya ng ating mga ninuno na isinulat ni James Cardinal Gibbons. Nasa pahina 8 po ito, ang pinagpalang Trinidad. Iniaaral ng Iglesia Katolika na may isang Diyos lamang. Sa isang Diyos na ito'y may tatlong iba't ibang persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, na tunay na pantay-pantay
at walang pagkakaungusan. Ewan ko kung ikaw ay Tagalog, kapatid na Novi. Pero yung salitang walang pagkakaungusan, malalim na Tagalog yun eh. Ang kahulugan nung hindi nagkakaungusan, ibig sabihin, perfectly sila na pantay-pantay. Pantay-pantay sila, perfectly. Yun ang basahin natin sa English version niyang The Faith of Our Fathers, Brother Daniel. Opo, ito po ang sabi. In this one God, there are three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Ghost, who are perfectly equal to each other. Ayan, sabi nila, they are perfectly equal to each other, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Yan ang doktrina ng Katoliko. Pero mali yan sa Biblia, kapatid na Novi. Huwag ka magagalit, Katoliko ka. Mali sa Biblia ang doktrina ng Katoliko na pantay-pantay lang daw yung Ama, Anak, at Espiritu Santo. Meron silang pagkakapareho. Pero hindi sila pantay-pantay na perfectly equal. Bakit? Ang sabi ng Panginoong Jesus sa 14:28 ng Juan, Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. ang liwanag pasa sa Ama ako, kasi ang Ama lalong dakila kaysa akin. Sa English, Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father, for my Father is greater than I. Father is greater than I. Nangangapalang ako, kapatid, sa Cebuano, ang sabi diyan, kay ang akong amahan, labaw pa kanako. Mas powerful yung ama doon sa anak. Kasi siya naman talaga ang pangunahin sa lahat. Mas mataas siya kay Kristo na kanyang anak. Basahin natin ang unang Korinto 11:3. Pakinggan mo, kapatid. Datapot ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Tama, mag-umpisa tayo. Ang babae, ang pangulo ng babae, lalaki. Kaya higher in authority ang lalaki kaysa sa babae. Ang pangulo naman ng lalaki ay si Kristo. At ang pangulo naman ni Kristo ay ang Diyos. So tama ang sabi ni Kristo na ako'y pasa sa Ama sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Ngayon, sa tanong mo, kapatid, saan sila magkaparehas? Magkaparehas sila, pare-pareho silang espiritu. Yung Diyos Ama, espiritu yon. Siya ang nanganak doon sa anak. Yung tinatawag na anak ng Diyos, ay ipinanganak siya ng Diyos sa espiritu. Ang Ama mismo ang nanganak sa Kanya. Diyan nga tumutol yung sagwagwa sa akin eh. Ano mo ikasinabing nanganak ang Ama? Lalaki yun. Sabi ko, ikaw pala ka ako eh, ang alam mo lang nanganganak, babae. Ako meron akong alam, nanganganak, lalaki eh. Kagaya halimbawa noong seahorse. Yung seahorse, ang lalaki ang nanganganak, ang lalaki nagbubuntis. At pagka nanganak, ang dami. Pinakita pa nga yan sa Kaya nanganganak yung lalaking seahorse. Ang ipapanganak niya, mga seahorse din, Ayan, male seahorse. Nanganganak siya. Alam mo, kapatid na Novi, ang Diyos Ama nanganak at ang ipinanganak niya ay ang kanyang anak ng nasa kalagayang espiritu. Yung ipinanganak ni Maria, yun yung katawang tao, yung laman, yung katawan na tao ng Panginoon Kristo. Pero ang ipinanganak ng Ama ay espiritu rin. Kasi espiritu yung nanganak na Ama. Basahin natin sa 4:24 ng Juan. Ang Diyos ay espiritu,
at ang mga sa kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Ngayon, ang Diyos na Ama ay espiritu yan. Ngayon, kung siya espiritu, nanganak siya. Basahin natin ang awit 2:7. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang sabi ng Diyos sa Panginoong Hesus, sabi ng Panginoong Hesus, aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, ipinanganak kita. Ang Diyos talaga ang nanganak sa kanya, yung Ama. Kung yung Diyos na nanganak espiritu, siyempre ang ipinanganak nun, espiritu rin. Basahin natin sa Juan 3:6. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Ayan. Pag ang nanganak laman, laman nga. Kaya si Maria, laman siya, tao siya. Ang ipinanganak niya, tao yung katawan. Pero ang ipinanganak ng espiritu, espiritu rin yun. Yung Ama, espiritu, nanganak. Hindi nila itinuturo na yung Ama mismo nanganak. Bakit nanganak? Kasi nung umpisa, nasa sinapupunan niya ang kanyang anak. Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama. Nung umpisa, yung anak, nasa bahagi ng Ama yun eh. Espiritu yung Ama, yung kanyang anak, nasa kanyang sinapupunan. Espiritu rin yun. Para lang maintindihan natin, si Eva, bahagi ni Adan. Kinuha ng Diyos yung isang tadyang ginawang babae. Kaya si Eva galing kay Adan. Parang yung anak ng Diyos na si Kristo, ang Diyos ay Espiritu, nanganak siya. Ang ipinanganak niya, yung kanyang nasa sinapupunan, na ang tawag sa Biblia, mga kapatid, mga kababayang nakikinig, huwag niyong kakalimutan at huwag kayong paloloko sa mga ministro na nagsasabi na si Kristo raw ay tao. Mali po yun. Bakit? Si Kristo po kasi sa katutubo nasa sinapupunan ng Ama, in the bosom of the Father. Ngayon, yung nasa kanyang sinapupunan na kanyang anak, ipinanganak niya. Sa araw na ito, sabi ng Ama, ipinanganak kita. Sino nanganak? Yung Ama. Ang katunayang yung Ama ang nanganak, 1:6, 1:5 hanggang 6 ng Hebreo, kapatid na Daniel. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kaniyang Ama, at siya'y magiging aking anak. Hindi sinabi ng Diyos kahit kaninong anghel na ikaw ay aking anak. Ang pinagsabihan niya lang, yung kanyang talagang bugtong na anak. Ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang Ama, siya'y magiging aking anak. Kaya katunayan, ang Ama ang nanganak sa kanya. Kaya kung titignan natin, mga kababayan, mag-ingat kayo, huwag kayong madaya. Kahit dalhin ninyo sa orihinal na lingwahe ng Biblia, sa Griego, ang nakalagay sa Griego, hindi lang ako marunong ng Gregong bumigkas pero mababasa nyo sa ating screen. Theon odis, ioraken pupote, monogenes theos, o on eiston kol punto patros ikenos exigisato. Ang sabi, monogenes theos, bugtong na Diyos, begotten God. At mayroong English Bible na nag-translate ng tama. Basahin natin ang New American Standard Bible, kapatid na Daniel. No one has seen God at any time. The only begotten God, who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Yan ang pinakatamang translation dyan sa 1:18 of John.
Sa iba kasing translation, the only begotten Son, monogenes huios. Oh, ewan ko kung huios yun o huios. Monogenes huios. Pero, ang sabi sa Biblia, no man hath seen God at any time. The only begotten God. Ilo mo, begotten God. Talagang Diyos si Kristo. Tama naman yun kahit saan mo sintido hanapin Nanganak tao, tao pinanganak. Nanganak ang kambing, anak? Kabayo? Mali. Pag ang kambing nanganak, anak kambing din. Pag nanganak ang baka, anak baka rin. Pag nanganak ang tao, anak tao rin. Pag nanganak ang Diyos, Diyos ang anak. Kaya ang tawag sa Biblia, the only begotten God. Bakit sa Greek ang nakalagay, the only begotten God? At sa Greek sabi, monogenes theos. At di nyo tinuturo na ang Diyos Ama nanganak. Kasi pag tinuro nyo, mapapamalian yung aral nyo na si Kristo tao lang. Kasi ang pinanganak ni Maria, tao Tama naman ang pinanganak ni Maria, tao. Nagdalang tao si Maria bakit? Katawan yun Doon sa katawan na yon, doon lumakip yung espiritu na anak ng Diyos. Kaya sa Biblia, dalawa ang nababasa Anak ng Diyos, anak ng tao. Sa buong Biblia, mababasa mo, tinasabi, anak ng tao, anak ng Diyos. Alin ang anak ng Diyos? Yung espiritu na ipinanganak ng Diyos, wala pang mundo, wala pang universo, nanganak na ang Diyos. Yung espiritu na kanyang anak na monogenes theos o begotten God. Nung isugo niya sa lupa ang kanyang begotten Son o begotten God, nung isugo niya, kinailangang mangaral, magkaroon ng katawan tao. Yung katawan tao naman na yun ang ipinaglihi at ipinanganak ni Maria. Kaya ang tawag doon, anak ng tao. Ayun. Ang Diyos Ama nanganak, nasa Biblia yan. Pagkatapos niyang manganak, sabi niya, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, sinabi niya uli, ako'y magiging kanyang ama. Siya'y magiging aking anak. At yan nangyari, wala pang mundo. Na ipanganak na ng ama si Kristo. 17:5-24 ni Juan. Pakinggan nyo. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Noon, bago pa natatag ang sanlibutan, inibig na ng ama yung kanyang anak, ipinanganak na niya. Yung sinasabing, sa araw na ito, pinanganak kita. Kailan yon? Bago pa natatag ang sanlibutan. Na ipanganak na ng ama yung kanyang bugtong na Diyos na anak. Ayan ang nakasulat sa Biblia. Monogenes theos. Bugtong na Diyos. It is rightfully translated in at least one English version of the Bible. In the American Standard Bible, no one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father, He has explained Him. Kaya ito, mahirap itong tutulan na ang Diyos nanganak. Hindi nila tinuturo na ang Diyos ay nanganak. Kasi kung ang Diyos ang nanganak, yung pinanganak niya Diyos. Pero kapatid, como si Kristo, anak ng Diyos, hindi naman ibig sabihin como sila'y anak siya ng Diyos, pantay na sila. At saka yung Espiritu Santo, pantay-pantay. Hindi. Mas dakila ang ama kaysa anak. Talaga naman sa sentido, tama naman yun ako, anak lang ako. Siyempre, yung tatay ko, mas iginagalang ko kasi tatay ko siya no? Mas may kapangyarihan yun, mas marunong yun sa akin. Nung bata ako, siguro kahit ngayon, mas marunong yung tatay ko sa akin. Professor yun Yung tatay ko, ako naman di naman nakatapos ng high school Yung tatay ko, nagturo pa sa UP yan siyempre, mas mataas yung kapangyarihan ng tatay kaysa sa anak. Ganon din naman sa Biblia.
ang Ama mataas kaysa kay Kristo sa kapangyarihan. Pareho silang Espiritu, pareho silang Diyos, pero ang kapangyarihan ng Ama ay nasa ibabaw ng kapangyarihan ni Kristo. Naunawaan mo, kapatid na Nobi? Opo, salamat po sa Diyos. Salamat. Salamat po. Salamat sa Diyos. At lilipat naman po tayo ng Legazpi Albay. Si kapatid na Danny Navales at kapatid na Roland Antonio kasama na ating mga bisita. Go ahead po tayo dyan sa Albay. Salamat po sa Diyos at kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Mula po dito sa Legazpi Albay, kapiling po natin ang ating mga kababayan dito Bicolano. At ang magtatanong po ay si Sister Margie Vivar Boticario, isang Katoliko at isang guro po siya dito sa Albay. Ito po ang kanyang katanungan, Brother Eli. Salamat po sa Diyos at naimbitahan po ako dito sa Bible Exposition. Ito po ang aking katanungan. Kailangan po bang may relihiyon ang tao upang siya ay mailigtas? Hindi po ba pwede na magkaroon lamang siya ng maayos at taimtim na relasyon sa Diyos upang maligtas? Salamat po. Salamat din sa pagdalo, kapatid na Margie. Ano? Unang-una, huwag ka lang ma-offend. Ano? Kasi yung notion na yan na ang kailangan ay relasyon lang, ang nagturo niyan mga born again eh. Relasyon lang daw ang kailangan, di na raw kailangan ng relihiyon. Malaking kasinungalingan yon. Kasi ang nagtuturo ng tunay na relihiyon ang Diyos. Paano ngayon natin sasabihin na hindi na kailangan ang relihiyon? Nagturo ang Diyos ng relihiyon eh. Actually, ang Kristyanismo ay isang relihiyon. Ang itinuro ni Kristo, isang relihiyon. Yung relihiyon, kapatid na Margie, sa original na wikang ginagamit sa Biblia, yung Grego, ang salitang relihiyon, ang kahulugan ay, sa Grego yan ay treskia. Treskia. Na ang kahulugan yan ay ceremonial observance, worshiping. Religion, worshiping. Ang relihiyon ay pagsamba sa Diyos. Paano ka kaya maliligtas at paano ka magkakaroon ng relasyon sa Diyos nang wala kang relihiyon? Yung treskia, yun nga ang pagsamba sa Diyos. Yun nga ang paglilingkod sa Diyos. Para magkaroon ka ng relasyon sa Diyos, kailangan mauna na makilala mo yung relihiyon ng Diyos. Matuto kang sumamba, sumunod, maglingkod. Ganon. Kaya, ang Biblia nagtuturo sa atin, kapatid, ng tunay na relihiyon. Yung tamang pagsamba sa Diyos. Basahin natin ang Santiago 1:27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ng mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Mga apostol nagturo sa iglesia, nagturo sila ng dalisay na relihiyon. Si Santiago ay sumulat sa iglesia. Sabi niya, ang dalisay na relihiyon at harapan ng Diyos at Ama ay magkaroon ka ng pagmamalasakit sa mga ulila, sa mga babaeng bao, at pag-ingatan ang sarili na walang dungi sa sanlibutan. So, yung sasabihin na hindi kailangan ng relihiyon, nagtuturo nga ang Biblia ng relihiyon kapatid. At pagka ang isang tao ay gustong maging dapat at maglingkod sa Diyos, kailangan matutunan niya yung tunay na relihiyon. At yung tunay na relihiyon, itinuturo yon ng mga apostol, ng mga ebanghelista na isinugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sila ang naging tagapagturo nung tunay na kaparaanan ng pagsamba,
paglilingkod o ng relihiyon. Kapatid, para sasabihin natin nga, hindi kailangan. Ba't maituturo ng mga apostol kung hindi kailangan? Illogical, ituro mo ang isang bagay na hindi kailangan sa kapal ng Biblia tapos hindi naman pala kailangan, ituturo mo. Ang mga apostol, lahat ng kanilang turo, utos ni Kristo yon. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ninyo man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Nang isinulat ng mga apostol, pawang utos ng Panginoon. Sinulat nila relihiyon. Hindi naman pala kailangan. Pero kasi mga born again, na gano'n sabi, hindi kailangan na ikarelihiyon. Kasi para sa born again, ang isip nila ang relihiyon, yung iglesia. Ano? Hindi raw kailangan na iglesia. Kaya tawag nila sa kanila, hindi iglesia, born again . Pero alam mo kapatid na Margie, no? Pati yung iglesia, kailangan yun . Tinayo nga ni Kristo yung iglesia . Tapos sasabihin ng born again, hindi raw kailangan. Kailangan daw relasyon. Panlulokong diretsahan sa kapwa yun . Salita yun ng hindi nakakaintindi ng Biblia. Ito ang anak ng Diyos. Ito ang Diyos Ama. Nagtayo ng iglesia. Tapos sasabihin mo, hindi kailangan. Hindi kailangan na relihiyon. Ang kailangan lang relasyon. Maling pananampalataya. Wala sa Biblia. Kasi ang nasa Biblia, ang itinayo ng Diyos na iglesia, mahal niya. Minahal din ni Kristo. 5 ng Efeso, basahin natin ang versikulo 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa kanya. So Kristo, inibig niya ang iglesia at binigay niya yung buhay niya dahil sa iglesia. 20:28 ng Gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. The church of God which He hath purchased with His own blood. Sabi sa Biblia. Ang iglesia ng Diyos, binili niya ng kanyang sariling dugo. Yun ba ngayon ang hindi na kailangan? Binili nga ng dugo ni Kristo . Hindi raw kailangan na iglesia. Ang isa dyan, yung si Pat Robertson. Yun naman ang ginaya ng mga pastor ng born again dito sa Pilipinas. Tingnan mo sabi ni Pat Robertson. Dito po sa kanilang ang sagot, si Pat Robertson sa pahina 80-81, sa tanong na kailangan ba akong sumapi sa iglesia para maligtas? Ang kanilang sagot, para maligtas, kailangang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Walang ibang paraan. Ang pagpasok sa iglesia ay hindi makapagliligtas. Pagpasok sa iglesia, hindi makapagliligtas. Pag mali ang iglesia, mapapahama ka. Pero yung minahal ni Kristong iglesia, ibinigay niya ang kanyang buhay para doon. Sabi mo, hindi na kailangan. Maling aral yan ni Pat Robertson ng 700 Club. Di raw kailangan ng iglesia. Paano ngayon yan? Nagtayo ang Diyos ng iglesia. Hindi mo na kailangan. Tinayo ng Diyos, ba't hindi mo na kailangan? Bakit? Kasi ayaw mo ng iglesia. Ayaw mo rin ng relihiyon. Ang gusto lang, tanggapin lang si Kristo. Paano ba pagtanggap kay Kristo? Basahin natin ang isang talata ng Juan 12:48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Kapatid na Margie, no? Sabi ni Kristo, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Pagka pala, hindi mo tinatanggap ang salita ni Kristo, tinatakwil mo si Kristo. Para matanggap mo si Kristo, kailangan tanggapin mo yung kanyang salita. Siya nagsabi na may iglesia no? Paano mo tatanggapin si Kristo? Ayaw mong tanggapin yung salita niya. Ayon kay Kristo, pag itinatakwil mo yung kanyang salita, hindi mo tinatanggap, hindi mo siya tinatanggap.
ang nagtatakwil sa akin, hindi tumatanggap ng aking mga salita, mayroong hahatol sa kanya, isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Tingnan mo kapatid na Margie, dapat pala para tanggapin mo si Kristo, tanggapin mo pati kanyang salita. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano pag si Kristo lang na pangalan ng tatanggapin mo. Dapat tatanggapin mo pati kanyang salita, yung aral niya. At isang malaking bahagi ng aral ni Kristo, yung pagiging kaanib sa iglesyang totoo. Yan ang dapat ninyong maintindihan mga kababayang born again. Sasabihin, hindi na kailangan ng relihiyon. Ang kailangan relasyon. Paano ka magkakarelasyon kung hindi ka magiging bahagi noong sinasabi sa Biblia na iglesia na kinaroroonan ng mga taong lingkod ng Diyos. Ando ng mga apostol, ando ng mga propeta, ando ng mga guro, ando ng mga ministro, ando ng mga diakono, ando ng mga obispo sa iglesyang totoo sa Biblia. Ang Diyos lahat ang naglagay nun. Paano ka magkakarelasyon kung di ka sasama sa mga apostol, sa mga propeta? Pakinggan mo ha, sa unang Juan 1:3. Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Hesukristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Tama kapatid na Margie, sabi ng mga alagad, yung nakita namin, yung narinig namin, alam mo yung narinig nila, de yung aral ni Kristo. Ibinabalita namin sa inyo yon para magkaroon kayo ng pakikisama sa amin. Magkakaroon tayo ng relasyon sa mga apostol. At tayo'y may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak. Magkakarelasyon tayo sa Ama at sa anak pagka nagkarelasyon tayo sa mga apostol. E paano tayo nagkakarelasyon sa mga apostol? Pagka tinatanggap mo yung kanilang narinig at nakita na kanila namang isinulat. O, basahin natin sa English, kapatid na Daniel. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. Ito ng fullness of joy ng isang Kristiyano, that you may have fellowship with the apostles and that we may have fellowship with the Father and His Son. Ulit-ulitin mo kapatid, ikaw naman po ay maestra, naiintindihan mo ito. Sabi ng mga alagad, which we have seen and heard. Yung aral na nakita nila at pinangaral at narinig nila, pinangaral ni Kristo, declare we unto you, that ye may have fellowship with us. Magkakarelasyon ka sa mga apostol. And our fellowship is with the Father and with the Son. Kaya, ang relasyon na bubuo, pag tinanggap mo yung salita, na isinulat ng mga apostol, makakaugnay ka nila. Tapos, makakaugnay mo ang Ama at ang anak, kasi sa Ama at sa anak nanggaling yung mga salita na itinuro at isinulat ng mga apostol. Pag nakarelasyon mo sila, masasama ka sa iglesia na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At pag nandun ka sa iglesia na itinayo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, doon ngayon magkakaroon ka ng pakikisama sa Ama at sa anak. Kasi ang iglesia, kapatid, ay ano yan institusyon ng Ama yan Iniutos niya kay Kristo na itatag yan dito sa lupa. It is the institution of God on earth to make us citizens of heaven. Parang isang isang pamantasan ng Diyos na nasa lupa para mag-qualify ka to be a citizen of heaven o maging dapat ka sa Diyos sa pamamagitan ng mga aral at mga turo ng relihiyong itinuro ng mga apostol. Para ngayon sabihin ang kahit na sino na hindi na kailangan ng relihiyon para maligtas. At kung consider mo sa Biblia, ang relihiyon pala, yung treskia, pagsamba pala yun sa Diyos, paglilingkod sa Diyos.
Paano ka maliligtas kung di ka maglilingkod at di ka sasamba sa Diyos? Sana naunawaan mo po, kapatid na Margie. Salamat po. Salamat po, kapatid. Nanyayaan kita, kapatid na Margie, para makita mo lang na yung talagang tanong mo, yung kabuuan ng sagot. Dumalo ka po sa ating mass indoctrination. Pag-aaral ng aral ni Kristo, yan sa lugar nyo, meron dyan. Lahat ng mga local churches ng Church of God sa buong Pilipinas at labas pa ng Pilipinas sa Asia, kung saan may mga Pilipino, po pwede kayong makisali at sana ay dumalo po kayo. Inaanyayahan namin kayo. Brother Daniel? Opo, ipapasalamat tayo sa Panginoon sa mabuting pagkakataong ito na muli na ipinagkaloob sa atin upang atin pong maibahagi ang ating pananampalataya. Salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Kapatid na Eli? Salamat po sa inyong pagdalo, mga kapatid. Personal po, nag-aanyaya ako sa inyo. Ang atin pong pag-aaralan, Biblia lang, walang iba. At maaring makatulong ako sa inyo, hindi nyo alam yung talata, maaring alam ko, mai-share ko sa inyo, maibahagi ko sa inyo para magkaroon tayo ng mga kaalaman sa kasulatan. Huwag tayong maging biktima ng mga sari-saring pandaraya ngayon sa relihiyon. Salamat din sa mga nakinig at sumubaybay sa internet. Salamat sa inyo sa mga nasa YouTube at saka nasa Facebook. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon.